may kagalingan sa karamdaman. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Buhay, isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid. Ang ating pong oras, 57 minuto makalipas ang ikapito ng umaga mga kapatid. Muli po tayong naririto at sama-sama ay mag-aaral sa salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny Dalena, na sa inyo po ay maghahayag at maghahatid muli ng mabuting balita ng kaligtasan. Praise God! Hallelujah! Muli sa mga sandaling ito ay ating pasasalamatan ng ating dakilang Diyos sa patuloy na pagbibigay niya sa atin ng buhay, patuloy na pag-abot ng lahat ng ating mga pangangailangang pang-araw-araw. Praise God! So, antabayanan po natin ang ating pong pambungad na panalangin habang ating pong hinihintay pa ang iba po nating mga kapatid. Huwag po kayong aalis
Huwag po kayong maglilipat, mga kapatid, kung nais ninyong ang buong maghapon ninyo ay pagpalain ng Panginoon. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, nadaloy ng lubos-lubos. At sa araw na ito ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pong paksa na may kinalaman po sa tawag ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, the call of God, na meron pong hashtag. Ang ating unang bahagi ay called to be holy. Kahapon ay tinalakay po natin why, bakit tayo tinawag upang maging banal o mamuhay sa kabanalan. Yan po ang aking ibinigay sa inyo kahapon. At ngayon po namang umagang ito ay dadako po tayo sa ikadalawang bahagi ng called to be happy. At may ang ating po naman ngayon sasagutin ay how, paano po tayo mabubuhay ng mayroong kabanalan. So yan po ang ating papaksain, kaya nga po ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Samantala po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pong pambungad na panalangin. Hallelujah! Praise God! Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ama namin na nasa langit, ngayong umaga muli kami po ay labis na nagpapasalamat sa mga oras na ito sapagkat muli biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong dagdag na araw sa aming buhay. Muli iminulat ninyo ang aming mga mata upang sa gayon muli maranasan po namin ang iyong gabay at patnubay at ang iyong kabutihan, kagandahang loob sa buhay ng bawat isa na nakatutok at nanonood ngayong umaga sa programang ito. Panginoon, lumalapit po kami na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng tawad sa anumang mga kasalanang aming nagawa sa buong magdamag. Panginoon Diyos, ang aming hiling at dalangin ay pangunahan po ninyo kaming muli sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na sa amin ay dadaloy at kikilos upang kami turuan at gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang kabuuan ng gawaing ito, lalo tigit ang mga salitang aming tutunghayan, nawa ito muli magbigay sa amin ng kalakasang espiritual, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. At amin pong aangkinin ng kalakip na pangako ng iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo ay buhay at makapangyarihan, at ito ay nanonood sa pinaghihiwalayan ng laman at ng buto at nakatataho ng nilalaman ng aming mga isipan. Kaya naman sa mga sandaling ito, Panginoon, kami ay lubos na nagpapasakop sa iyo. Hayaan po ninyo, O Diyos, na minsan pa maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong himala sa buhay ng bawat isa ngayong umagang ito, at naway marami pa kaming maabot na mga kaluluwa. Ang iyong salita ay marinig ng maraming tao sa bawat bahagi ng aming mundo, aming bansa. Gamitin po ninyo kaming instrumento, Panginoon Diyos, na kami ay makapaghayag sa pamamagitan po ng aming pag-share, pag-host ng watch party, Panginoon, upang sa gayon
ay makaganap po kami ng iyong kalooban ng ibig mo na ang lahat ng tao ay huwag mapahamak kung hindi dumating sa pagsisisi at sila'y maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Salamat po, ako na yung lingkod muli ay nagpapasakop sa iyo, O Diyos. Gamitin mo lamang po akong instrumento. Lapatan po ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang sa gayon ay maihayag ko nang naaayon sa iyong kalooban ang iyong mga salita na siyang tatanggapin ng bawat isa na makapakikinig at nanonood sa umagang ito. Salamat po, Ama. Muli, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muna natin ang ating mga kapatid na maaga hong tumutok at kailanman ay hindi maunahan ang ating kapatid na si Sister Marilu Quinto ng Canada. Praise God, na laging nanonood mula sa kanyang trabaho. Talaga namang nakaantabay itong ating kapatid bawat araw. Ano po? Kaya isang mapagpalang gabi dyan sa iyo sa Canada, Sister Marilu Quinto. Praise God, at sa iyong asawa na si Brother Israel Quinto, at ganon din sa inyong anak. Purihin ang Panginoon Diyos. At ganon din po na bumabati sa atin ng isang mapagpalang umaga. Good morning, Pastor, sa lahat ng aking mga kapatid sa SDWIM, Sister Alice Dacer Durano, ganon din kay Brother Nap Durano at kay David. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, batiin po natin ang ating kapatid Sister Becky Atendido at Brother Bob Atendido. At ganun din ang inyong apo na si Ali at ang inyong mga anak. Praise God. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, ang ating kapatid na nagtagumpay sa kanyang defense ng kanyang tinatawag na thesis. Praise God, kay Ate Eloy Labis Mikiyabas. Sabi niya, Blessed Thursday morning po, SDWIM. Hello po, Pastor. Thank you po sa prayers po for me and my family. To God be all the glory. Ganon din sa iyo, Ate Eloy. Congratulations. At sa iyong asawang si Brother Louie. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Ganon din po si Sister Lisa Villarico. Good morning daw sa lahat ng nakikinig. Purihin ang Diyos. Good morning din, Sister Lisa, at sa iyong mga anak. Praise God. At mula naman po sa Montreal, Canada, batiin natin ang isang mapagpalang gabi ang ating kapatid na si Sister Elizabeth Ramirez. Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang gabi diyan sa inyo sa Canada, Sister Beth, praise God, at ganun din sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Praise the Lord, hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang inyong buhay diyan. Ano po? Praise God. At mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite, a blessed day to all, to us all. Good morning, Pastor, at mga brothers and sisters. Awesome is our God and His creation. Hallelujah. Mula yan po kay Brother Lloyd Nebres at kay Sister Aida Nebres. Isang mapagpalang araw sa inyo diyan. Hallelujah. Ganun din sa inyong mga kasama na nanonood, kina Edian, kina Loida, Leiza at EJ. Isang mapagpalang umaga kay Sister Carmen Somido at kay Brother Nick Somido ng Soldiers Hills, Bacoor, Cavite. Hallelujah. Ganon din po kay Architect Leo Rosas. Good morning daw to all. Hallelujah. So good morning din po sa iyo, Architect Leo, at kay Sister Nene Rosas, at kay John Lee, at kay Hansel. Balik tayo sa Bacoor, Cavite. Purihin ang Diyos. Sister Zenny Ilieska sa nanonood ngayon na bumabati sa atin. Purihin ang Panginoon Diyos. Sister Zenny, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak, kina Janet. Hallelujah. At lalong-lalo na kay nanay. Kumusta na po si nanay? Hallelujah, ha?
Batiin din natin mula po sa Ligas, si Sister Emmy Diaz na bumabati sa atin, Good morning, Church! Hallelujah! Sabi niya, Good morning, Church! Happy and blessed Thursday! Ganon din sa iyo, Sister Emmy, at kina Jonah Ivy at Reg, praise God, at sa iyong apo na si Rayhan. Yes, walang forever ang mga problema at mga suliranin natin, mga kapatid. Tandaan ninyo, ang forever lang ay ang Diyos at ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Good morning kay Sister Becky Garcia ng BF Resort at ganun din sa iyong mga pamangkin na sina Kim at kay Mary. Hallelujah. At balik tayo sa Canada kay Sister Memia Tupas Tapulaw. Isang mapagpalang gabi dyan, Sister Memia. At sa iyong mga kasama, kina Diana at kina JR, Kalik, Dan, and family. Las Marinas muli, a blessed morning and Pastor and everyone, God bless us all. Mula naman po kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Hallelujah. Good morning, Sister Annalisa at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, sa iyong mga anak. Ihanda na natin ang ating mga gamit. Magpapatuloy po tayo sa ikalawang bahagi ng ating paksa na may pamagat, The Call of God, ang tawag ng Diyos. Praise God. Nasa unang bahagi pa lamang po tayo at nasa unang puntos pa lamang po tayo na tayo ay tinawag upang magpakabanal. Ano po? Praise God. At tinalakay natin kahapon, mga kapatid, kung kung bakit tayo dapat magpakabanal. Praise God. Babalik-balikan po natin, mga kapatid, yung ating pong, kumbaga, mag-review lang po muna tayo ng kaunti upang yung mga hindi nakapanood kahapon ay malaman po nila ang kabuuan po ng ating mensahe. Kaya nga po, mga kapatid, muli sa ating pong pag-aaral ay huwag kalilimutan ang ating mga gamit. No po, ililista, itatala po ang lahat ng ating pong tinatalakay, bawat talata, bawat verse, isulat ng isulat upang sa gayon ito ay ating pong patuloy na maalala. Hallelujah. Praise God. At huwag din pong kalilimutang makipag-engage sa mga nagsasalita sa inyo. Tumugon lamang kayo, sumagot lamang po kayo sa bawat talakayan po natin upang sa gayon po naman ay magkaroon po naman ng kabuluhan ng ating pong pag-aaral at ang ating pong sama-samang pagtitipon at paglilingkod sa Panginoon na para bagang ako naman po ay mayroong makausap. Ano po? Praise God. Napakahirap nito na ako po'y nagsasalita hindi ko po kayo nakikita. Ano po? Praise God. Hallelujah. Kaya napakahalaga na kayo po ay nakikipag-engage, nakikipag-usap, nagtatype po ng inyong mga sasabihin. Ano po? Praise God. At higit sa lahat, mga kapatid, huwag ninyong kalilimutang i-share ang ating programa. Hallelujah. Mag-host ng watch party at i-PM sa akin ang mga nanonood sa inyong mga watch party upang sila ay mapasalamatan po natin. Ano po? At pinaka-importante, ano man po yung ating mapag-aaralan, ano man po yung maririnig ninyo ngayong umagang ito, i-apply po natin sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. So, tayo po ay dadako po. Ano po? Kahapon, sinabi roon sa ating pag-aaral, bakit daw po tayo kailangang magpakabanal? Praise God. At ang ating pong teksto ay hinango po natin doon sa aklat ni Pedro na kung saan ay nagsabi siya sa atin ng 3 talata. Ano po? At sa 3 talatang ito, sinabi niya kung bakit tayo dapat magpakabanal at paano tayo magpapakabanal. Okay? Basahin po muna natin, mga kapatid, ng ang unang Pedro Kapitulo 1 talatang 14 hanggang 16. Na gaya ng mga anak na matalimahin, masunurin. Pag sinabing matalimahin, masunurin. Na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan. Pakinggan ninyo, sa lahat ng paraan ng pamumuhay.
Okay? Pag sinabing sa lahat ng paraan ng pamumuhay, alalahanin natin yung sinabi sa banal na kasulatan ni San Pablo that whatever you did with in words or in deed, sabi rito kung ano man po ang ating mga ginagawa sa salita o sa gawa, do it for the glory of God. Kaya sinabi rito sa ating binabasa, kayo'y magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. No, sa kilos, sa salita, at sa galaw, anumang bagay ay dapat po ay mayroong kabanalan. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako ay banal. So yan po ang ating teksto na ating pong pinagbubulay-bulayan at pinatalakay sa araw na ito. Okay, o kaya isang linggong ito, sa buong isang linggong ito. Okay, praise God. So sinimulan natin sa tanong na bakit. Okay, binahagi ko po sa inyo, no? Bakit? Upang tayo ay maging masunurin sa salita ng Diyos na iniuutos sa atin. Yun ang una. Ikalawa ay upang maging katulad tayo ng Diyos, no? Sapagkat siya'y banal, kaya kinakailangan naman na tayo po ay maging banal. Ang inuutusan ng Diyos na maging banal ay ang kanyang mga anak. Okay, binigay ko sa inyo kahapon mga kapatid, ang kahulugan ng kabanalan, yung pong holiness, no? Praise God. Yung po ay to set apart, ibukod, no? Para sa banal na layunin ng Panginoon. Banal na gawain. To set apart, praise God, ibukod, no? Ihiwalay, praise God. Yan po ang sinasabi po at ibig sabihin po ng kabanalan. Okay, so ngayon po naman, ang ating pong tatalakayin, mga kapatid, kung kayo po ay mga nakahanda na, ano po, praise God, ay paano tayo magiging banal? Paano po ang gagawin natin? Ano po ba ang dapat na gawin upang mapanatili po natin yung ating pong pamumuhay na mayroong kabanalan? Na tayo po ay manatiling nakabukod at inihihiwalay sa mundong ito na sobrang sama, mga kapatid. Praise God. Good morning po kay Brother Max Tapulaw at sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, Brother Max. Ano po, kay na Daryl, Razel, at ganun din kay Diane Lee at kay Mark. Praise God. At sa iyong mga apo na rin. At ganun din po kay Sister Marlene Sorribio, no? Good morning, Sister Marlene, at sa iyong mga anak na sina Elaika, Elaine, at si Jelay. At ganun din po sa inyong buong compound dyan ng Sorribio, kina Venus, no po, at sa kanyang mga anak, kay Nanay Meding at kay Tatay Marino, at sa mga mekaniko ng Veterans Motor Shop ni Brother Obed Sorribio, at sa kanyang mga anak na sina Bob, praise God, Hart, at Bimbi. At ganun din kay Diana. Okay? Praise God. Hallelujah. At ganun din po kay Mami Chi. Mami Chi, good morning po. Praise God. Hallelujah. Kumusta na po? Okay? Hallelujah. Huwag po kayong mag-alala. Isasama natin sa panalangin si Ronald at si George. Po, yan dalawang yan na inyong mga ang inyong pamangkin na si George at yung pong inyong anak na si Ronald, Yuson at Endido. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, ngayon po, paano po? Unang-una, number 1, sulat na po natin. Number 1 po, mga kapatid. Okay, nakahanda na po ba kayo? Say, kalabitin ninyo yung katabi nyo. Baka may ginagawa pa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Unang-una, ito po ang ibinigay na tagubili ni Pedro para po mapanatili po natin yung ating pong kabanalan. Okay, number 1 is sa pamamagitan po ng banal na pag-uugali. Banal na pag-uugali. Mga kapatid, dapat tayong maging banal sa bawat aspeto ng ating pag-uugali. Dahil ang kabanalan ay hindi dapat na maging bahagi lamang ng pagiging relihiyoso natin. Kung titignan po ninyo, maraming tao ang relihiyoso. They are religious but they are not righteous. Yan ang kaidahan, mga kapatid. Relihiyoso pero hindi matuwid. Kaya yung pong
banal na pag-uugali, hindi ito dapat lamang na maging bahagi ng mga religious practices, mga religious rituals, tradisyon. Hindi po doon, mga kapatid, no? Ang kabanalan ay isang paraan ng pamumuhay na nakakaapekto sa lahat ng ating mga ginagawa. Yan po, mga kapatid, ito ay isang pamumuhay na sa halip na pagsunod lamang sa isang listahan ng mga patakaran, mga kapatid, no? Paraan ng pamumuhay. Yan po ang kabanalan. Alalahanin natin, may sinabi si Santiago sa Kabanatang 1, talata ay 26 hanggang 27. Ano ang kanyang sinabi rito? Sabi niya, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Walang saysay. Walang kwenta. Ang pagiging relihiyoso mo, ang relihiyon mo, kung hindi mo naman mapigil ang iyong dila. Sabi rito sa talatang 27, kapatid, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Pakinggan po ninyo, ha? Pag-ingatan. Ibig sabihin, mag-ingat tayo na huwag tayong marungisan. Dahil nga po, ang mundong ito, habang lumalaot tumatagal, ay pasama ng pasama. Kaya ang babala sa atin, mag-ingat tayo. Dahil may posibilidad, no? Kaya sinasabi nito, mag-ingat kayo dahil mayroong posibilidad, mga kapatid, na tayo ay marumihan. Kaya sinasabi nito, ingatan natin. So, paano po natin iingat? Paano tayo mag-iingat? Paano tayo magkakaroon ng banal na pag-uugali? 3 bagay ang ibibigay ko po ngayong umaga, kapatid. Ano po? Praise God. Unang-una, para maingatan po natin ang ating mga sarili, praise God, sa mga masasamang ugali o masasamang pamumuhay. Okay, itong unang subpoint, no? Paano tayo magkakaroon ng banal na pag-uugali? Umiwas sa mga taong masasama ang ugali o ang pamumuhay. Unang Korinto kapitulo 5 talata ay 11. Anong sabi rito? Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y, mapakiapid o sakim, mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. So, pinaiiwas tayo sa mga ganitong klaseng tao, mga kapatid. Hallelujah! Bakit tayo pinaiiwas? Bakit tayo pinalalayo sa mga ganitong klase ng mga gawain ng tao, kapatid? Ha? Yung gawain nila. Sabi rito, huwag tayong makisalo sa mga gawain ito. Bakit po? Pakinggan ninyo. Unang Korinto, kapitulo 15, talata po ay 33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Pakinggan ninyo, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Yan ang dahilan. Kapag ka ang lagi mong kasama ay masama ang pamumuhay, masama ang pag-uugali,
sabi rito, mga kapatid, sumisira ito ng ating pagkatao, ng ating ugali. Nadadamay po tayo. Ano po? Sabi nga ng madalas na sinasabi ng isang tao na para basahin kung anong klaseng tao siya, hindi niya kailangang sabihin, kundi tatanungin lang siya, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung anong klaseng tao ka. Pagka ang kasama mo ay sabongero ka rin. Kapag ka ang kasama mo ay lasinggero ka rin. Kapag ka ang kasama mo ay sugalero ka rin. Ganyan po. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Nadadamay tayo, nahahawa tayo, mga kapatid. Amen? Praise God. Kaya nga, sabi rito sa 2 Korinto 6:14, anong wika po dito? Huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Huwag kayong makipamatok. Praise God, hallelujah. So yan po ang una, no? Umiwas sa mga taong mayroong masasamang pamumuhay o pag-uugali. Huwag tayong makikisalo sa kanilang mga masasamang gawain. Iwasan natin iyon, mga kapatid. Okay? Kung ano yung kanilang mga ginagawa, ano po? Hallelujah! Hindi naman po ibig sabihin, yung tao mismo ang iiwasan natin, kundi yung kanilang masasamang ugali, yung kanilang masasamang mga gawain, yun doon tayo pinalalayo, doon tayo pinaiiwas, mga kapatid. Wag na wag tayong makikihalubilo sa kanilang masasamang gawain. Wag na wag tayong kaya nga di ba sinabi, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. Praise God. So yun ang unang hakbang, mga kapatid, para mapanatili natin ang ating pong kabanalan ay umiwas sa mga taong mayroong masasamang gawain. Okay? Yung kanilang mga ginagawa. Okay? Yung pong kanilang ginagawa, pakinggan po ninyo, mga kapatid, dahil baka isipin ninyo, yung tatay ko, masama ugali, masama ang pamumuhay. Ibig sabihin, hindi na ako lalapit sa kanya, hindi na ako makikipag-usap sa kanya. Yung kapatid ko, ganon. Yung kaibigan ko, ganon. Yung mga kamag-anak ko, ganon. Hindi po naman ganon ang ibig pong tukuyin, ano po, mga kapatid. Ang ibig pong tukuyin, yung mga gawain. Huwag nating gagawin. No? Huwag tayong makikihalo, huwag tayong makikisama sa kanilang mga ginagawa. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga po ako, mga kapatid, kapag kami nagkakaroon ng mga reunion sa ating pong mga sa aming pong pamilya, no po, praise God, yung aking ibang mga kamag-anak, yung aking ibang mga kapatid, sila ay mga nag-iinuman, sila ay mga kung ano-anong mga ginagawang mga praise God na hindi kaaya-aya sa kalooban ng Diyos, hindi ho ako nakikihalubilo. Bagamat nandoon ako sa pagtitipon. Praise God. Pero hindi ko ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila. Paano naman kasi natin sila maaakay kung tayo lalayo at iiwas sa kanila? Ano po? Praise God. Hallelujah. Kaya yung masasamang gawain ang pinaiiwas tayo. No? Tandaan po natin, sinabi ni Jesus, ako'y naparito hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ang nangangailangan ng manggagamot ay hindi yung walang sakit, kundi yung mga taong may sakit. Hinahanap ni Jesus ang mga nawawala at naliligaw upang iligtas. So kung lalayuan natin mismo yung tao, hindi natin sila maaakay, hindi natin sila madadala. So ang ipinaiiwas sa atin ay yung mga masasamang gawain, yung masasamang pag-uugali. Doon tayo iiwas. Doon tayo lalayo. Doon tayo didistansya. Amen? Baka naman kasi pag nakita ninyo na yung inyong mga
pagdating ng reunion, no, may nagiinom, makikiupo kayo roon, praise God. Kaya kapag kayo ay natukso, no, kayo ay sasabihin gano'n, palibasa, ganyan ka na, hindi ka na marunong makisama sa amin, ganyan, gano'n. Di ba? Gano'n ang mga turing sa atin, na hindi na tayo marunong makisama. Praise God. Kaya mali rin yung ibang mga Kristiyano, na kung naging Kristiyano na, umiiwas na sa mga kamag-anak, pagdating na reunion, di na, anong gagawin ko rin? Puro inuman lang naman yung mga gagawin doon, so hindi na ako pupunta. Kaya tuloy, imbis na maakay sila, imbis na sila ay madala sa Panginoon, lalo silang hindi nadadala sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. So yan po ang tatandaan natin mga kapatid. Ano po? Hindi ang personalidad ng tao, hindi yung kanyang pagkatao ang ating lalayuan, hindi siya, yung physical na tao, hindi, kundi yung ginagawang mga kasamaan. Yung masasamang pag-uugalit, masasamang pamumuhay. Amen? Okay. Ikalawa, mga kapatid. Ikalawa, para mapanatili natin. Sabi nga, paano? Ganito po. Ikalawa, panatilihing malinis ang puso at isipan. Yes. Praise God. Sabi po ng Kawikaan 4, talatay 23 hanggang 24, pakinggan po ninyo ito mga kapatid. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Ito, binibigyan tayo ng babala na ingatan ang ating puso ng buong sikap. Sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kaya ganun po, ihiwalay mo sa iyo ang masasamang bibig at ang mga maswail na labi ay ilayo mo sa iyo. Yan po ingatan mo, ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Yan po, para mapanatili nating malinis ang ating puso at isipan, kapatid. No po? Sabi nga, pakinggan po ninyo, paano malalaman na ang isang puso at isip ay marumi? Paano po malalaman? Kailangan bang buksan ang puso para tignan kung ito ay marumi? Kailangan bang may bypass operation? Hindi po, mga kapatid. Sabi nga, ang isang magandang ilustrasyon dyan, ganito po, malalaman mo ika na marumi ang puso at isip ng isang tao. Katulad lamang niya ng isang tangke ng tubig. Kung kayo po'y nakatira sa mga subdivision, lalo na dito sa Las Piñas, nung dati wala pang tinatawag na Maynilad, ang lahat ay may mga overhead tank na tinatawag sa kanilang subdivision. Okay? Para malaman nila na ang kanilang tangke ay marumi, hindi ho sila aakyat doon sa overhead tank para silipin kung ito ay marumi. So, anong gagawin? Ang gagawin lamang po, bubuksan po yung gripo sa kanilang tahanan. Kapag ang lumabas sa gripo ay brown, marumi na. Marumi, may kalawang na. Ibig sabihin nun, yung tangke ay marumi na po. Kailangan ng linisin. Ganon din po ang ating pong puso at isipan, mga kapatid. Kung ano ang lalabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, kapag ang lumalabas sa bibig at labi natin ay pawang kasamaan, mga maruruming pananalita, mga mahahalay na panalita, mga negatibong salita, ang ibig pong lang sabihin yan, marumi na ang iyong puso. Yes, marumi na, kapatid. Kaya nga, di ba sinasabi rito, ihiwalay mo ang masasamang bibig at mga suwail? Ano man ang lumalabas sa ating bibig, yun ay galing sa ating puso. Galing yan sa puso. Kapatid. Kaya nga, ingatan, sabi rito, ihiwalay mo yung masamang bibig. Yung bibig na walang bukang bibig, kung hindi, mga masasamang mahahalay at hindi kaaya-aya na mga salita. Siyang nagpaparumi.
Kaya nga upang ito ay maging malinis, ganito ang sinabi ni Pablo, no? Ang sabi ni Pablo sa aklat ng Pilipos 4:8, kabanatang 4, talata ay 8, ganito ang sinabi ni Pablo. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Think of these things. Ito lang daw po ang ilalagay natin. Ito lang daw po ang ipapasok natin sa ating mga isipan at sa ating mga puso. Mga katotohanan, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, kagalingan, kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yan po, para mapanatili nating malinis ang puso at isipan po natin. Nang sa gayon ay mapanatili po natin ang kabanalan, kapatid. Ikatlo, ugaliing magpasalamat lagi. Yan, kaya nga yan ang naging tema natin ng ating pong anibersaryo. Ano po? Praise God. Dahil sabi dito sa Colosas 3, talatay 12 hanggang 15, ganito ang mababasa po natin, kapatid. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, na isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisang kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, ng kabanalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diyay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. See? Praise God. Yes, mga kapatid. Dahil ang isang pusong hindi mapagpasalamat ay isang puso na hindi mo mapapanatili ang isang matuwid at isang buhay ng kabanalan. Dahil walang lalabas sa iyong bibig kundi puro reklamo, angal at sama at galit, kapatid. Pero kung ikaw ay mag-uugali ng pagpapasalamat, mapapanatili nating malinis ang ating puso at ang ating mga isip. Kasi kahit anuman yung ating tanggapin, kahit anuman ang ipagkaloob ng Diyos sa ating po mga kapatid, ay, pakinggan po ninyo, magagawa nating pasalamatan. Praise God. Yes, magpasalamat po tayo palagi, maging ugali natin ito. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. So yan po, no? Sa pamamagitan ng magandang pag-uugali. Ikalawa po mga kapatid, sa pamamagitan po ng hindi natin pagsunod sa ating dating mga pagnanasa. Yung pong ating desire, yung pong dati nating mga ginagawa, wag na natin itong babalikan, mga kapatid. Amen? Praise God. So mapapanatili natin ang ating kabanalan, mga kapatid. Kung hindi na natin gagawin pa yung mga dating pagnanasa natin. Kaya nga 'di ba sinabi dito sa Galatia 5:16, anong sabi? Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, the desire of the flesh. Santiago 1:14-15, anong sabi rito? Kapatid, kundi ang bawat tao'y natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat.
kung magkagayoy ang kahalayan, kung ang maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. So pakinggan po ninyo mga kapatid, yan ang dulot ng paggawa ng dating pagnanasa ng ating laman. Ito ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. Hallelujah! So ang kabanalan ay isang pamumuhay na kapansin-pansin na naiiba mula sa ating pamumuhay bago po tayo naligtas. Pakinggan po ninyo mga kapatid, nangyari ito nang inilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto. Praise God! Dahil pakinggan po ninyo, ang Israel, ang Ehipto ay simbolo ng kasalanan. Kaya nung sila ay inilabas doon, inilayo sila ng Panginoon, iniligtas sila sa pagkakaalipin sa Ehipto. No po? Praise God. At sila po ay dinala at itinira sa Kananeo ng kanilang kinabubuhayan. Kaya nga mababasa ninyo, pakinggan ninyo sa Leviticus chapter 18, verse 1 to 5. Leviticus 18, 1 to 5. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ako ang Panginoon yung Diyos. Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinahanan. Dahil nung sila ay nasa Ehipto, pawang kasamaan ng kanilang ginagawa, yung desire ng kanilang laman, yung mga pagnanasang makalaman. At huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Kanaan na pinagdalhan ko sa inyo, nilalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila. Tuparin ninyo ang aking kahatulan at ingatan ninyo ang aking mga palatuntunan na inyong lalakaran. Ako ang Panginoon yung Diyos. Tuparin nga ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na ikabubuhay ng mga taong nagsisitupad. Ako ang Panginoon. So maliwanag po mga kapatid. No po, wag nating gagawin, wag na nating babalikan pa ang ating mga dating ginagawang masama. Praise God. Pastor, paano po namin lalabanan ang ating pong masasamang pita ng laman? Paano po, kapatid? Hallelujah. Tandaan po natin, meron pong sinabi sa banal na kasulatan na sinasabi ron, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. May pagnanasa ang espiritu, ngunit mahina ang laman. Yes, praise God, that's true. Kaya nga, niyaya ng Panginoon ang mga alagad na makipanalangin. Yun po ang unang paraan para labanan ang dati nating pagnanasa, yung luma nating pagnanasa, no? Upang hindi na ito mabalikan, kinakailangan tayo ay laging manalangin. Kaya niyayaya ng Panginoon ang mga alagad na makipanalangin sa Kanya. Kaya nga sinabi niya, no, makipanalangin kayo dahil may ibig ang espiritu, ngunit mahina ang laman. Anong ginawa ng mga alagad? Natulog lang. Imbis na makipag-pray kay Jesus, natulog. O anong nangyari? Nung dumating na, yung mga huhuli sa ating Panginoon, nagsitakbuhan na silang lahat, naduwag na silang lahat, itinaktawa na ang Panginoon. Idinenay na ni Peter. Bakit? Dahil nanaig yung laman, yung flesh, yung dating pagnanasa nila. Hindi nanaig ang spirito. Bakit? Kulang sa panalangin. At iyan, kapatid, ang maaring maging dahilan kung bakit nababalik-balik ang natin yung mga dati nating bisyo, yung mga dati nating mga ginagawa, yung dating mga bagay na hindi na dapat ginagawa, yung nagagawa pa. Bakit? Kulang sa panalangin. Yes. Kaya kinakailangan mga kapatid, no? Ikalawa, okay, una, paano natin lalabanan sa pamamagitan ng panalangin? Ano po? Ikalawa, lumakad tayo sa gabay at patnubay ng Espiritu. Yes. Romans chapter 8 verse 1. Babasahin ko po sa English kasi sa Tagalog po kulang ang pagkakatranslate po sa Tagalog. Wala po yung huling bahagi. Kaya sa English ko po babasahin. Sa King James Version, sabi rito,
There is therefore now no condemnation to those who are in Jesus Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Sa Tagalog kasi, hindi ho binanggit dito yung according to the Spirit, no? Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Iba ang translation sa Tagalog. Pero sa English, sa original, there is therefore now no condemnation. Wala nang sinabi dito, wala na po itong hatol, no? Sa lahat ng nakay Kristo na hindi lumalakad ng naayon sa laman, kundi ayon sa banal na Espiritu. Hallelujah. Galatians 5:25, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Praise God. Bakit po? Gaya po ng ating napag-aralan, ang Espiritu ang gumagawa ng kabanalan sa ating buhay. Siya yung nagko-convict sa atin. Siya yung nagdadala sa atin sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Siya yung gumagabay sa ating landas na tinatahak, mga kapatid. Kaya, ang lahat ng nangabubuhay sa Espiritu ay hindi na maaling mabuhay pa sa laman. Amen? Huwag na nating babalikan pa, kapatid. Bakit po? Kasi ito yung ikatlong sinabi. No? Praise God. Paano natin mapananitili yung kabanalan? Sa pamamagitan ng paghuhubad ng ating dating pagkatao. Hinubad na natin yung dating pagkatao. Ibinihis na natin ang ating bagong pagkatao. Yan ang sinabi sa Colosas 3:8-10. Sabi dito, datapwat ngayon ay sa inyo naman layuan ang lahat ng mga ito. Pakinggan ninyo, layuan ang lahat ng mga ito. Galit. Galit ba kayo? Ha? Sa nangyayari sa mundo? Galit ba kayo sa mga leader? Praise God. Layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong magbubulaan sa isa't isa. Yamang. Hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Praise God. At kayo'y nangagbihis na ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa atin. Praise God. Hubarin ang dating pagkatao. Kayo ho ba, kapatid? Kapag kayo ho ba'y naliligo at naglilinis, ay isinusuot niyo po ba yung inyong dating bihis, damit, na napawisan na at narumihan na, bagong ligo kayo? Praise God. Di ba? Ang ibinibihis natin, bagong damit, dahil nalinis na tayo. Sabi nga, di ba? Alam niyo ba yung awitin? Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati ring damit. Di ba? Ganon? Ang alak na mamahalin, kung kailangan bang isalin, ang paglalagyan ba'y tapayang lumaring. Praise God. Hallelujah. So, hubarin ang dating pagkatao. Ephesians chapter 4 verse 22-24. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao, na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Praise God. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan.
bagong pagkatao, ibihis. Praise God! Hallelujah! Amen! Kung gaano tayo kadalas magpalit ng damit, kapatid, para mapanatili lang malinis at mabango tayo. Kung tutuusin sa loob ng isang araw, hindi lang tayo isang beses nagpapalit ng damit, 2 beses. Ano po? Praise God! Hallelujah! Dahil bago tayo matulog, maglilinis ulit tayo, magpapalit na naman tayo ng bagong damit. Baka naman kayo ay natutulog kung ano yung maghapon ninyong suot, paghiga ninyo sa higaan, ganun pa rin ang kasuotan ninyo. Abay, hindi ho maganda yun, mga kapatid. No po, kailangan no, pagpasok sa kwarto, bago na ang damit, nakapaglinis na. So, ganun din po, kung papaanong araw-araw nagpapalit tayo ng damit, hindi lamang isa, kundi 2 beses, kung minsan 3 pa. Ganun din po sa ating buhay espiritual. Kung nais po nating tayo ay manatiling banal sa pamumuhay, sa harap ng Diyos, araw-araw nagpapalit po tayo ng bihis. Ibig pong sabihin, lagi po tayong naglilinis ng ating buhay espiritual. Sa paanong paraan, Pastor? Ito po, sasabihin ko po sa inyo, ika-4, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Yan po, mga kapatid. Amen? Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Hallelujah! Sabi nga ng awit 119, talata ay 9. Pakinggan po ninyo, Psalms 119 verse 9. Isinusulat ba ninyo yung mga talatang binabanggit ko upang ito ay lagi ninyong napagbubulay-bulayan at lagi po ninyong inaalam kung yung bang mga binabanggit ni Pastor ay totoo at yan ba talaga ay nakatala sa Bible? Sulat po ninyo para mabalikan po ninyo. Ano po? Sabi ng Psalms 119 verse 9, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa paano? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Sa pagdinig ayon sa iyong salita. Ganun daw po lilinisin ang ating buhay. Sa salita ng Diyos. Kaya nga, pagdating ng talatang 11, dineklara ni David, ganito ang sabi niya. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Your word have I hidden in my heart so that I may not sin against you. Hindi makapananaig ang kasalanan sa isang pusong punong-puno ng salita ng Diyos. Kapatid. Hallelujah. Hindi marurumihan. Kapag ka ang puso mo ay laging puno ng kanyang salita. In the first place, kapatid, nilinis tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. John 15 verse 3. John 15 verse 3. Ano sabi dito? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Liwanag po, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Walang ibang naglinis sa ating karumihan. Hindi ho ang reliyon, hindi ho ang sekta, hindi ho ang anumang tao o anumang institusyon na kinabibilangan po natin. Walang ibang naglinis sa atin kundi ang salita ng Diyos. At sino ang salita ng Diyos? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh, and that is Jesus Christ, our Lord, our Savior. Praise God. Siya po ang naglinis sa lahat ng ating mga karumihan. Kaya kung gaano po tayo kadalas nakikinig ng kanyang salita, kapatid, ganon din kadalas na tayo ay naglilinis ng ating buhay. Praise God. Hallelujah. Amen? Baka naman kasi sa inyo, yung iba,
no po, nagwiwisik-wisik lang ng salita ng Diyos. Hilamos lang. Hindi ho, ganun ang paglilinis. Kailangan maligo tayo. Babad po natin ang ating mga sarili. Kaya nga, di ba, sinabi roon sa Banal na Kasulatan, meditate thy word day and night. Bulay-bulayin ninyo ang salita ng Diyos araw at gabi. Araw at gabi. Praise God. Hallelujah. Kung maari nga lang kapatid, bawat sandali at bawat oras, huwag nating gawing pampalipas oras lamang ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung iba kasi, sinasabi nila, minsan pag wala raw silang magawa, nagbabasa na lang sila ng Bible. Hindi ganon ang pagturing sa salita ng Diyos. Hindi po ganon ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Mababasa ninyo sa Banal na Kasulatan sa aklat ng Deuteronomy kung paano dapat pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Kung paano binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos. Kapatid, mababasa niyo sa Deuteronomy. Praise God. Hindi, tignan po natin kung akin pong makikita, ano po? Hallelujah. Para maisulat po ninyo sa inyo pong mga notes kung paano tayo po magbibigay importansya sa kanyang mga salita. Sa aklat po ng Deuteronomy. Praise God. I think it is in chapter 9. Ano po? Tignan po natin sa chapter 9, verse 6 to 9. Kung hindi po ako nagkakamali, ano po? Hallelujah. Chapter 6 o chapter 9. Hindi po pala rito. Deuteronomy. Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan natin sa chapter 8. Hindi ko na ho So, wala rin po rito, ano po? Praise God. Bukas ko na lang po yan sa inyo. I-search ko po muna. Praise God. Kung paano ang isang tao ay magpapahalaga sa mga salita ng ating Panginoon. Praise God. At basta tandaan po lamang natin, binigyan ng diin ng Panginoon kung paano ang salita ng Diyos ay nilalagay natin sa ating mga puso. Praise God. Na kung saan mga kapatid ay lagi niyang sinasabi, incline thine ear unto my saying. Incline, ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga sinasabi, sa aking mga sinasalita. When you say incline, itutok maigi, ano po, magkaroon ng tinatawag na talaga namang karoon tayo ng tinatawag na attentive na pandinig, yung ating pong tenga, no? Pag yung salitang ikiling, alam niyo naman pong ibig sabihin ng ikiling, no po? No po? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng ikiling? Halimbawa, ganito, may kausap ako, no? Ang pandinig ko wala doon sa kausap ko. Nakakiling doon sa ibang nag-uusap. Sumasagap ng chismis. Ganun po ang ibig sabihin ng ikiling, ang iyong pandinig. Hindi ka, praise God, sinasabi dito na matalas. No, ganun daw po mga kapatid. Incline thine ear unto my saying. Hallelujah. So, purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, ano po? Nakita na po natin ang sinasabi po rito kung paano natin mapananatili ang ating pong kabanalan at kung bakit tayo dapat maging banal sa harap ng Diyos. So, dito po tayo magtatapos. Bukas po, ang tatalakayin po naman natin ay yung pong call to be o call into fellowship. Called into fellowship. Tinawag para makipag-fellowship, para makisama sa ating Panginoong Hesukristo. Okay.
Praise God. Yan po ang ikalawang klase ng pagtawag ng Diyos sa atin. Ang unang tawag sa atin ng Panginoon, called to be holy. Ngayon po naman, bukas po naman tatalakayin natin, called into fellowship with His Son, Jesus Christ. So, purihin ang ating Panginoon. Dadako po tayo sa ating pong panalangin. Praise God sa lahat po ng mga nakasubaybay at nanonood ngayon. Purihin ang Panginoon. Narito po ang ating pong mga prayer requests. Praise God. Sama natin sa panalangin ang ating pong mga kapatid. Hallelujah. So, dadako po tayo sa ating pong panalangin. Praise God. Sasama natin sa panalangin itong ating mga kapatid na lumalaban sa mga sakit at karamdaman. Praise God. Hallelujah. Sa cancer, Diosdado Gotera, Hanilin Alvarado, Zilda Rosales at Sister Mir. Ganon din po sa kidney problem, si Romelito Valdez. Ganon din po sa mga heart problem, heart disease, si Mami Chi Yuson, si Mami Lourdes Tan. Ganon din po ang mga kapatid natin na mayroong suliranin sa kanilang mga nerves, na po sa kanilang mga ugat na nagbabara. Sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid na sina Mami Lourdes, Mami Guadalupe Labis, at ganon din po si Brother Bob Atendido, at ganon din po si Bingbi Soribio, Andrea Aranda. Praise God. Nordelisa Lopez and Reynaldo Lopez. Sama rin natin sa panalangin ang Kahala family. At ganoon din po ang Ramirez family, Elizabeth Ramirez and family. Ganoon din po, kahit po ay nagtagumpay na po si Mary Rose Labis, tatanggalin na natin siya sa ating listahan dahil po siya ay nagtagumpay na ayon sa kanyang ina na nagpatotoo. Ano po, praise God. So si Rosel Domingo, ang ating po isasama sa panalangin. At ganoon din po si F.O. Premia Conje, Lisa Villarico at ang pensyon ng kanyang mga anak, Ernie Perez. At ganoon din po si Brother Ronald Atendido, sama natin sa panalangin. Sister Remy Costales. Ganoon din po si George Atendido, sama rin natin sa panalangin itong ating kapatid na ito. Praise God. Ganoon din po ang Skyhope GPS, Rebling Internet, at ganoon din po ang Mobile Device Integration Services, ang Veterans Motor Shop ni Brother Obed Soribio. Sama rin natin sa panalangin ang ating pong accounting services po ni Sister Lily Pangilinan. Ganon din po ang car rental services po ni Brother Lloyd Nebres at Brother Fred Lopez. Ang praise God, yung pong architect, yung pong kabuhayan po ni architect, yung kanya pong business na magkaroon siya ng maraming kliyente sa kanya pong kabuhayan, ano po, sa kanyang profesyon bilang arkitekto. At ganoon din, sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid na patuloy na may kahilingan at patuloy na nangangailangan ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Oh, glory to God. Hallelujah. So, nagpapasalamat din po sa ating pong Panginoon, ang isang kapatid natin na dinulog natin sa panalangin na nakapanganak ang kanyang hipag ng maayos. Praise God, hallelujah. Maayos po yung mag-ina. Salamat sa Diyos. To God be the glory. Ganon din po yung mga kapatid natin na patuloy po na nagdadalang tao. Praise God, nasa gitna ng kanilang pagdadalang tao, si Monica Atendido at si Camille Galena. At si George Chedoro, na kapatid po ni Brother Bob Atendido. Hallelujah. So ngayon pong umaga, sama-sama po natin silang ilapit at idulog sa Panginoon. Maging kayo po na nanonood ay akin pong isasama po sa panalangin. Hallelujah. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa mga salita na amin pong natunghayan, na muli nagbigay sa amin ng kalakasan, nagbigay sa amin ng pag-unlad, paglago ng aming pong buhay pananampalataya. Napakahalaga, Ama, na kami po ay nabubuhay sa kabanalan sapagkat
Sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan, Panginoon, ay nagiging nakakatiyak kami, nakakasiguro kami na malayang nakalalapit sa iyong banal na trono sapagkat walang anumang nagiging hadlang at balakid, Panginoon. Kaya naman sa mga sandaling ito, Diyos, patuloy po kaming dumudulog sa iyong banal na trono upang aming kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan po namin ito. Oh, hallelujah. Ngayon pong umagang ito, Panginoon, narinig po ninyo ang mga pangalan na aking nabanggit. Lord, dalangin ko, O Diyos, na patuloy niyo silang katagpuin sa kanilang mga kahilingan. Lalo tigit, Panginoon, ang aming mga kapatid na dumadaan sa mga matitinding sakit at karamdaman tulad ng cancer. God, we rebuke the spirit of cancer. Anumang cancer ito, Panginoon, maaaring ito ay sa baga, Lord, sa lapay, colon, breast, cervical, blood, Lord, whatever kind of cancer is this, oh God, we rebuke it in the name of Jesus, and we declare, oh Lord, we declare, God, divine healing miracles upon them, oh God. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo ng kagalingan sa kanilang mga puso na binabarahan, Panginoon, ang bawat ugat, ang bawat balbula ng puso. Lusawin po ninyo, Panginoon, ang mga baradong ito na nagsisilbing tinik, Panginoon, sa kanila pong puso at maging sa kanilang mga ugat, sa kanilang mga nerves ngayong umagang ito, Panginoon. Pagpalain ninyo maging ang mga kapatid namin na nakasurvive na, Panginoon, laban sa lahat ng mga sakit at karamdaman tulad po ni Andrea Aranda, Bimbi Soribio at Ernie Perez, Panginoon, na nagsurvive, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalusugan at kalakasan. Maging ang buhay po ng mga taong aking nabanggit, Panginoon, sa prayer request na ito, Panginoon, na nangangailangan ng mga provision, Panginoon, sa kanilang buhay. God, alam namin na Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. At kailanman ay hindi ka magpapabaya sa iyong mga anak na patuloy na nabubuhay sa kabanalan. O God, ngayong umagang ito, pagpalain po ninyo at alisin po ninyo ang mga pumipigil sa mga pensyon, sa mga financial, Lord, ng bawat company, bawat negosyo, bawat trabaho, Panginoon. We declare financial breakthrough, financial blessings, and financial stability right now in the name of Jesus, and we rebuke the curse of poverty, O God, the curse of sickness and diseases, and we declare total healing and deliverance and restoration upon this people, O God, na binanggit ko sa kahilingan, Panginoon Diyos. Nananalig at sumasampalataya po kami, Ama, na Ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa aking mga mahal sa buhay na naninirahan sa ibang bansa, lalo tigit sa aking may bahay na si Rochi Dalena, na God, araw-araw pumapasok sa trabaho sa kabila na sila ang may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Lord, i-cover mo po siya ng iyong blood. Proteksyonan mo po siya, Panginoon Diyos, at patuloy na pagpalain ng kanyang kalusugan at kalakasan. Ganon din po si Desmond, si Zaira, at ganon din po, Panginoon, ang mga in-laws ko na mga frontliners sa Amerika, sa Australia, sa Canada, Panginoon Diyos. O God, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa iyong gawain, tulad po ni Sister Lisa Domingo. Lord, sa gitnang silangan, Lord, patuloy mong pagpalain at ingatan siya bilang isang nurse doon sa isang hospital na kanyang pinagtatrabawan sa Saudi. Ganon din po ang kanyang mga anak na iniwan niya rito, pinagkakatiwala niya, lalo na si Rosel, Panginoon,
na patuloy mong baguhin at paglinawin ang kanyang isipan. Ganon din po, Panginoon, si Bobby. At ganon din po, Panginoon, ang buhay at pamilya po ni Brother Arnel Alpon. At ganon din kay Soribio, June Soribio and family, Marvin Soribio and family, and Mario Soribio and family, Lord. Patuloy po silang pagpalain. Ganon din po, Panginoon, at dalangin ko po na si Ronald Chan ay magkaroon ng kapayapaan, Lord. Yung pong kaibigan po ni Brother Bob na si Ronald Chan ay makakilala sa iyo, magkaroon siya ng kapanatagan at kapayapang mabuksan ng kanyang puso, Panginoon Diyos, para tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. O God, salamat po sa mga kapatid namin na nasa bansang Canada na nanonood ngayon. Walang sawa, araw-araw na nanonood, Panginoon, ng iyong programa. Tinatanggap ang mga mensahe salita bilang kalakasan ng kanilang buhay, pananampalataya. O God, pagpalain mo po ang quinto couple, Panginoon, at ang kanilang anak. Lord, si Sister Marilu at Brother Israel at ang kanilang anak. Ganon din po si Rosemary de la Cruz at ang kanyang pamilya, Salud Lala, at ang kanyang pamilya, Sister Elizabeth Ramirez at ang kanyang pamilya, Panginoon Diyos, kay Sister Chiki Nadia Zobrepenia at ang kanyang asawa na si Edison, si Leia, at ang kanilang mga anak na sina Isabel, Naj, at Jed, Panginoon Diyos, at ganoon din po si Marian Santos at ang family, J.R. Caligdan and family, Sister Memia Tupas, ganoon din ang aking pamangkin na si Christ Mark Dalena, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pag-iingat at pagtatakip mo sa kanilang buhay, O God, na ikaw ang Diyos na patuloy na sa kanila ay naglalayo sa mga kapahamakan at anumang mga panganib ng buhay sa pang-araw-araw na kanilang pagtatrabaho at paglalakbay. Salamat po, Panginoon, maging sa pagbibigay mo ng kaalaman at karunungan sa mga namiminuno at leader ng aming mga pamahalang mula sa pinaka-presidente hanggang sa may pinakamaliit na tungkulin. Salamat po, Diyos. Iniingatan mo maging ang aming mga frontliner at ngayong bumababa ang kaso ng COVID-19, Panginoon Diyos. Alam namin, Ama, na matatapos din ang lahat ng mga pandemya at krisis na ito dahil ito ay hindi po kailanman mananatili, Panginoon. Pansamantala lamang ito, panahon lang ito, Panginoon. Kaya nananalig at sumasampalataya po kami na kami, O Diyos, bilang iyong mga anak ay mapagtatagumpayan ang mga krisis at pandemyang pinagdadaanan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, ngayon pong umaga na kami ay iyong kinatagpo. Nawa ang lahat ng aming napag-aralan, natutunan, tinanggap, ito ay tumimo ng malalim sa aming mga puso at buhay upang ito ay isang maging ganap na pananampalataya. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God. The Lord, hallelujah, purihin ang Panginoon. Nagtatanong po ang ating kapatid kung ano daw po yung pamagat ng ating pong awitin. Alin po ba? Yung In Your Name. Yung In Your Name po, praise God, ay ito po ay si Pastor Tony po ang umawit nito, In Your Name. At kung yung pong kanta ko po ang tatanungin nyo, ito pong aking pinatutugtog ngayon. Ito po, yan. Ang pamagat po niyan ay Walang Forever. Praise God. Yan po ay makikita ninyo sa YouTube. I-type nyo lang po yung Walang Forever by Manny Dalena. Makikita nyo na po yan. Yan pong kantang niya. Pero yung kanina po, background natin sa panalangin, yan po ay awit ni Pastor Tony Rodeo, In Your Name. Makikita nyo rin po yan sa YouTube. I-type nyo lang po ang pangalan po ni Pastor Tony Rodeo. Okay? Praise God. Sister Beth Ramirez. Ano po? Purihin ang Diyos. So, purihin ang Panginoon. Muli po, mga kapatid, bukas po ay wag po ninyong kalilimutan na ang tabayanan ng ikatlong bahagi ng ating pong topic. Praise God, called into fellowship with His Son, Jesus Christ. Hallelujah. Diyan tayo tinawag. Amen. Praise God. So, magandang umaga sa ating mga kapatid na ating pong nakasama ngayong pong umagang ito. Hallelujah. Kay Sister Chiki
Good evening dyan sa Canada, Sister Chiki. Ganon din po sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, kina Edson, at ganon din kay Leia at kina Isabel, Nudge, at Jed. Hallelujah. Praise the Lord. At ganon din, isang mapagpalang umaga kay Nanay Meding Soribio. Good morning, Nanay Meding. Lagi forever ang kanyang tawagan. Sa presensya niya'y laging forever. Hindi kaya. At ganun din, isang magpagpalang umaga kay Sister Mimi Pondario at sa iyong nanay na Sister Elia at sa iyong tiyahe na si ang Perino family. Praise God. Purihin ang Panginoon Diyos. Glory to God. At aking inuulit ang aking panawagan sa lahat ng mga manggagawa, sa mga musician at mga technical staff po natin. Magkita-kita po tayo sa araw po ng Sabado, sa ganap na ika-10 po ng umaga. Alas 10 po ng umaga, muli po ay sama-sama po tayong magtulungan na linisin po ang ating pong church. Praise God, hallelujah, upang sa gayon ay makapaggawain na po tayo sa araw po ng linggo. Physical worship. Sa mundo, sa mita ng Diyos ng ang forever. Sa langit ng tayo mayroon forever. Diyos ng ating forever. Ay abangan nyo po pala, malapit na pong ilabas yung pong aking ikalawang awitin ng ngayon na. Ano po? Praise God. Gawa na po, hindi ko pa lang po na papatugtog. Ano po? Praise God. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. So shout out po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga watch party. Tagal-tagal ko na sa problema'y humaharap. Para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahay, di rin natatuan. Forever ako'y magdurusa, forever sa buhay ako ay bigo. Forever buhay magbabago, kailan pa ba ito matatapos? Okay, sa himig po ng tugtugin ito mga kapatid, muli po ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam. Muli magkita-kita po tayo sa araw po ng bukas para po sa pagpapatuloy ng ating pong paksain. Hallelujah, purihin ang Diyos. Naway makumpleto po ninyo ang mensaheng ito upang sa gayon ay matugunan po natin yung pong tawag sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ha? Praise God, purihin ang Diyos. So wag po ninyong kakalimutan. At kung mayroon man kayong hindi naitulat at naitala, mga kapatid, balikan nyo lamang po ang programang ito sa YouTube. Ito po ay nakapost na sa YouTube. At by the way po mga kapatid, sa lahat po ng hindi pa ho nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, praise God, paki-subscribe lang po at upang kayo po ay ma-notify na praise God na mga bago nating mga video. Ano po, praise God. Pindutin nyo lang po yung
bell doon para meron po kayong notification sa tuwing tayo po ay may bagong YouTube na ipapalabas, may bagong video. Sa nawa, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating pong pamilya at ang kanyang pagliligtas ay ating pong laging tataglayin saan man tayo magpunta sa ating pong pang-araw-araw na paglalakbay at ang kanyang banal na espiritu ay laging sumaatin, maghari sa ating puso at sa ating mga isipan upang sa gayon naman ay maranasan po natin ang kapanatagan at kapayapaan ng ating puso at kalooban sa buong maghapon na ito. Mga kapatid, pagpalainawa ng Diyos ang ating buong maghapon. Praise the Lord, hallelujah. At nawa manatili po tayong malusog, manatili po tayong ligtas, matibay, matatag sa kabila ng mga krisis na ating pinagdadaanan. Lumapit lamang po tayo sa ating Panginoon Diyos sapagkat sa Kanya ay walang imposible. To God be all the glory. God bless us all. Bye-bye.